Mga kababayan, ang daming nag-iintriga kay Kitty Duterte. Nakikita kasi nila yung qualities ni Kitty eh. Na parang may potential din ito one day na na magiging magaling na ano na dali replyan ko lang ang puting hito. Okay. Hoy nga pala mga kababayan ha, bilang pag-iingat, magde-delete kayo ng mga conversations nyo, lalo sa Facebook Messenger ha. Alam nyo naman, hawak nila sa liig yung Facebook and even yung Messenger. So yung mga chat-chat nyo na yan, lalo kapag pinag-uusapan natin itong mga hayop na mga politiko, baka bukod sa mas-screenshot yan, yan po ay 'di ba nakakalkal nila, so mag-iingat po tayo ha. Okay, magbura kayo ng mga chat nyo lalo pagka political yung topic dahil baka magamit sa atin yan and hindi lang po suspension, baka mamaya kaming mga vloggers lalo na pwede po kaming makasuhan. So mag-iingat po tayo. So itong si Kitty po, ang dami nang iintriga kasi nga ang ganda-ganda ng bunsong anak ni Pangulong Duterte, di ba? And kinakikitaan ng potential na pwede rin itong maging public servant balang araw kasi magaling magsalita. Maganda, charming, ang dami naiinggit, iniintriga nga pati yung kanyang pagpapa-enhance ng mukha. Lahat bagong panahon na ngayon, mga kababayan, tanggapin na natin ang katotohanan na ang daing ngayon na nagpapa-enhance ng beauty. Minsan madidistinguish agad natin kung gawa yung ilong, gawa yung, 'di ba, yung mata or dede or whatever parts of the body madaling ma-distinguish, pero alam nyo ba na may ibang nagpapagawa ng mukha na hindi talaga halata na retokado sila. So, yung iba in denial, syempre sabihin na, oh, natural, di ba? Kumbaga, ganun daw talaga ipinanganak, ganun na talaga kaganda, ganun nakatangos ang ilong, ganun. Ganun nakapauti ang labi and whatnot, di ba? Ganun nakabata, ganun nakabanat na banat ang balat. Pero syempre, ngayon po ay kasalanan ang hindi magpaganda. Kasi ang beauty po ay kinakikitaan na 75% nakakapagbigay ng success, no? Ang success ng karamihan ay contribution 'yun ng beauty. Kung napapansin niyo 'pag nag-a-apply tayo ng trabaho, nakalagay do'n lagi na with pleasing personality. Actually, hindi 'yun personality, mga kababayan. Hindi lang nila masabi na ang ibig nilang sabihin na ang gusto nilang requirement ay with pleasing looks. Lalo kapag nag-a-apply ka as, 'di ba, flight attendant, even sales lady sa mall, ganan. Yung pleasing personality is pleasing looks. Kasi kailangan yun sa trabaho, dapat maganda, dapat pogi. So, iniintriga nila yung ganda ni Kitty, ang ganda-ganda, puti-puti, di ba? O may mga pinag-retoke raw. Hindi lang po yan, pati yung kwintas ni Kitty, iniintriga nila, di ba? Yung mamahaling kwintas ko, no, yung pala may ganun. Marami naman kasing imitation. Diyos ko, Pilipinas pa. May mga ganung klaseng kwintas sa Shopee na mura lang. Ngayon po mga kababayan, may isa akong kakilala na pinahuhulaan niya sa akin kung yung kwintas niya ay totoo or hindi. Mukha talaga po kasing gold. As in, gold na gold. At walang kupas. Tapos meron pa siyang stamp. Nakalagay dun 18 karat. Tapos sinabi niya sa akin, hindi, 250 pesos lang yan dyan sa palengke. Yung electroplating na yun, mga kababayan, ng mga fancy na mga jewelries, hindi yung katulad nung napigaan mo ng kalamansi, nagiging puti na, no? Lumalabas na yun pala ay metal, ordinary metal, din mukhang silver, 'di ba? Nawawala yung pagkadilaw nung alahas. Iba ngayon ang electroplate, mga kababayan, iba yung plating ngayon. Kahit nakaskasin mo nga minsan kung makapal yung plating, hindi pa rin lumalabas na pwedeng tanso lang yun or pwedeng silver pala underneath. Maganda yung mga gawa ngayon ng mga, 'di ba, ng mga jewelries and accessories. Kaya naman kapag yung isang design ng accessory ay nakikita sa mga mamahaling like Tiffany and Company na mga jewelry stores ay naiintriga agad si Kitty Duterte kasi nakita ng mamahaling kwintas na suot-suot. And besides, Kitty is a TikToker and online seller. Okay, marunong magnegosyo yung bata, magti 21 years old lang yun, mukha lang bata. Inabot kasi natin na teenager nung si Tatay Digong yung nakaupo. But malapit na nga yung mag-celebrate na kanyang birthday, 21 years old na po si Kitty Duterte ngayong taon. Marunong mag-ipon yung bata, ang nanay din naman niya yung negosyante, di ba? So, kaya naman niyang bumili, kaya lang itong mga pinklawan, even itong mga loyalista nga, yung mga makangiwi M,
iniintriga yung mga kung ano na lang ang makita nila sa mga Duterte at ngayon tina-target po si Kitty. Now, one thing na ni-raise nila is wala daw Schengen visa dahil si VP Sara nga lang yung may Schengen kaya siya lang yung nakapunta ng The Hague. Paano raw nakapunta si Kitty ng the Netherlands? At yung pinapakalat nga pong picture na yan ni Kitty, nakasama niya yung ate niya nung nagpapa-interview sa media, dumukot yata si Kitty ng kanyang passport sa bag at ang kulay ng passport ay hindi Philippine passport, di ba? So it's a kind of a blue passport and passport ito ng US. So iniintriga nila ang pagiging US citizen. Ako nagulat nga ako eh. US citizen pala si Kitty? Kaloka. Paano nangyari yun? Anyway, well, ito po yung explanation. Ito yung post, yung basahin ko yung post ha, itong post ni Jerry Kakanindi na isang pinklawan. Alright? Dali lang. Asa na yung post? Aha. Kaloka. Insecure sila. Hindi itong mga nangiintriga kay Kitty, feeling ko hindi maka-avail ng dual citizenship or hindi makatungtong ng ng US or what. Kaya may element of insecurity baga. So iniintriga nga po si Kitty ng isang Jerry Kakanindi na isang pinklawan na namamayagpag sa Twitter or ngayon ay yung X na pag-aari na ni Elon Musk. Kitty Duterte might just be unintentionally revealed she's an American citizen after all. Anong masama kung American citizen si Kitty? Mainggit tayong lahat. Okay. Ang pagkakaalam ko po, si Kitty Duterte ay ipinanganak ni Ma'am Hanilet sa US kaya siya naka-avail ng US citizenship and US passport, definitely, di ba? So, basahin natin yung post ng mahal na Reyna dito. Babasahin ko lang. Dear Mr. Kakanin, kaya mga pinklawan na nasusupalpal eh. So, kung okay, si Kitty Duterte ay US citizen, wala na ba siyang karapatan na pumunta ng The Hague? Right? Wala na ba siyang karapatan na sumigaw-sigaw na ipaglaban natin ang Pilipinas or 'di ba, mahalin natin ang Pilipinas or whatever. So basahin ko lang 'to. Let's clarify a few things for the sake of balance and perhaps to give outrage a bit of context. Kitty Duterte, as you noted, was reportedly born in the United States and under that bizarre little technicality called jus soli or jus sanguini kasi ay by blood. Jus soli is by territory. Parang ganun yun eh. She is automatically a US citizen kasi doon niya pinanganak. Shocking, di ba? I know. Sabi ni Mahal ni Reyna. I know, but that's how US immigration law works. Kapag doon ka pinanganak, sa anemic ka, matik, US citizen ka. Kaya napansin nyo, may ibang mga bumabiyahe pa anemic ka, buntis pala. Tapos yung iba na-deport, gustong doon manganak sa US para magkaroon lang ng US citizenship. Ginagawa po yan ng ibang lahi. I think mga Indiano, ginagawa nila yan, no? At kung ano pang ibang lahi na gusto nilang na umalis na sa bansa nilang magulo at iligtas din yung, di ba, yung kung ano man yung susunod na henerasyon nila, doon ginagawa ng paraan na pumunta sa US at doon abuti ng panganganak. Parang anak nila, matik. US citizen. Kalerkay daw. Oh. Yung Anemika nagbibigay daw ng citizenship to babies born on their soil. Soli is soil. Okay, kaya soli. Yung jus sanguini, sanguine is blood. Okay? Ikaw ay citizen by blood, so dugong Pilipino ka. Ngayon, kung ikaw naman ay citizen by territory, ayun nga, doon ka pinanganak eh. O, sa teritoryo, sa lupain, sa soil ng Anemika. Now, since both her parents are Filipino citizens, Kitty is by default also a Filipino citizen. Ay, parehong Pilipino yung nanay niya eh. Oh, shock ka pa rin, di ba? Jerry Kakanindi, sabi ng mahal na Reyna. No more need to memorize that one. Well, it turns out one can actually be both pala, a revolutionary concept called dual citizenship. Wild, right? Oh. Pilipino ka kasi Pilipino ang magulang mo. Amerikano ka kasi doon ka pinanganak. Ang tawag doon, dual citizenship. Oh.
So palpalmatch ang mga pinklawan. And even yung mga loyalista nga. Oh. But here's where it gets spicy. To suggest that Kitty's US passport somehow negates her Filipino identity, or worse, that it invalidates her parents' nationalistic messaging, we are not Filipinos for nothing, is like saying Jollibee isn't Filipino anymore because it opened a branch in New York. Gets? Porque ang Jollibee nagkaroon na ng branch sa Anemica, hindi na siya Filipino company. Ay, ang may-ari pa naman ng Jollibee ay Inchik. So, ganun ba yun? Yun yung parang analogy na binigay ni mahal na Reyna. Oh. And while we're at it, former President Rodrigo Duterte, to our collective knowledge, does not hold a U.S. passport. So the proposed revision of the phrase, we're not Filipinos for nothing, into what? We are not Filipinos just because we have a U.S. passport, might be a little bit stretched, yada, yada, yada. Galingan mo na lang daw, Jerica Canindin. In conclusion, perhaps the critic or the critique, maalin man, might be better aimed at the critic. The critique might be better aimed, or the critic, the spelling though, might be aimed at inconsistencies in policy, governance, or public accountability, not at a teenager's citizenship status, which last we checked wasn't a requirement for public service nor a measure of patriotism. Ang punto dito ni Mahal na Reyna ay, ngayon kasi parang nabubulgar na ang iyong citizenship ay mukhang hindi na ngayon sukatan ng iyong pagiging bayani or para ka mabigyan ng pwesto sa gobyerno or manungkulan as public servant. Dahil na-booking natin si Grace po ay Amerikana pala, and also si Erich Sylvester ay US citizen pala. Si Erwin Tulfo, nangiintriga kay Kitty Duterte, tapos yung dapat intrigahin na dalawang politiko ay nasa public service. Si Kitty, hindi naman si Kitty konsehala or politiko ah. Wala pa siya sa gobyerno, wala pa siya sa pamahalaan. Otherwise, we might as well start checking birth certificates and passport stamps before allowing anyone to sing Lupang Hinirang. Wala kang karapatang kumanta ng Bayang Magiliw. Bayang Magiliw, sabi ni Senator Bato de la Rosa. Or Lupang Hinirang. Ang mga hindi nakakaalam ng title ng ating pambansang awit ay hindi Bayang Magiliw, kundi Lupang Hinirang. Ang mamatay ng dahil sa Taiwan. Kasi gusto nga nilang makipagyera, makisali dahil inaapi raw ang Taiwan ng China. Anong paki natin doon? Hindi sakop ng Pilipinas ang Taiwan. Bakit tayo makikisawsaw? Animal kang, niwi ka, animal kayong mga kakampigsa, sintabi, mga kakampigsa, at animal kayo mga loyalista nga. A US citizen born in the Philippines who does not, si ano to? Okay. So, anong masama kung US citizen si Kitty? Mamatay na lang tayong lahat sa inggit. Doon siya pinanganak. Doon siya kinunceive, malamang. Dahil si Pangulong Duterte, nung nagtatrabaho bilang nurse si Ma'am Hanlet Avancenia, ay pumupunta rin po sa Anemica. And after that, ayaw na niyang bumalik sa Anemica. Hello po sa mga kababayan natin in the US. Kailan kaya ako makakapunta dyan? Pero ako na magsasabi sa inyo mga kababayan, no, sa dinami-rami na napuntahan ko, maybe hindi ko pa naman naiikot ang lahat ng parts ng mundo. I've been to the Middle East and Asia pa lang naman so far. Sino mga umida sa akin dyan next time? Hello? Para lalo rin mamatay sa inggit yung mga bashers ko. But iba pa rin po ang Pilipinas. Ako na masarap sa Pilipinas. Ang nagpapapangit lang sa bansa natin ay ang mga magnanakaw at kurakot. Pero when it comes to tourism, pagdating sa ganda, likas na maganda ang Pilipinas. Hindi na natin kailangan magpatayo pa ng pagkarami-raming skyscrapers katulad ng Dubai at mga, 'di ba, mga futuristic na mga infrastructure and whatnot. 'Di ba? Ang kailangan maganda na ang Pilipinas as is. Kaya lang ang Boracay nilulumot na naman. Puro lumot ang Boracay, punyeta. Bakit? Diyan na naman ang diretsyo ng mga dumi ng taong bayan diyan sa Boracay. Yung mga pusali, yung mga Poso Negro yun, diyan na naman diretsyo sa beach. Kaya may lumot diyan, hindi dahil mainit ang panahon, kundi diretsyo na naman diyan ang Poso Negro sa beach. Sino ang gaganahang maligo diyan? Sino ang gaganahang mag-promote? Okay, napakaganda ng Pilipinas, 'di ba?
Hindi mo naman kailangang pangarapin at lumayo pa sa bansa natin, ang kailangan lang nating gawin sipain ang mga demonyong politiko diyan at ang mga tanga nilang followers na katulad nung Jerica Canindin at ng mga loyalista nga. Agree ba kayo mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.